So, ayusin ko lang po yung aking camera dito. At yun, nakikita ko na po kayong lahat. Praise God. So, ulitin ko po, magandang umaga po, Living Faith. Buhay ang kanilang mga pananampalataya. Amen? Amen. So, nasa week 3 na po tayo. I-share ko lang po ang aking screen sa inyo para hindi nyo na po nakikita ang aking muka. So, I'm praying na sa susunod po ay yung dalawang screen dyan ay magagamit po natin. Na yung sa kabila, mukha ko, yung sa kabila, yung mukha ng pinipreach. Para at least dalawa po ang ating screen. Amen? So, ang ating pong paksa ngayon ay pinamagatan pong Anchored in Hope and Speaking Life. Ito po yung ating pinag-uusapan ngayon sa week 3 po ng ating 40 Days Bible Prayer. Ang tema po ay maging tagapagpala ng pag-asa, maging tagapagdala ng pag-asa ng Diyos sa mundo. So, nasa week 3 na po tayo na kung saan po ay sa ating pong nakaraang mga pinag-uusapan o yung tema po natin doon sa 40 Days Bible Journey natin, tayo po ay nagpapasalamat sa ating Diyos dahil hindi lamang po lumilipas yung bawat araw, lumalago po tayo sa bawat araw. Amen po ba? Amen. So noong pong unang linggo, ay pinag-usapan po natin ang tungkol sa pananampalataya. Ito po yung pamumuhay sa pananampalataya, hindi po doon sa nakikita natin. Okay? Yung week 2 po, ay pinag-usapan naman po natin ang pag-ibig. Na tayo po ay kilala sa pamamagitan ng pagmamahal at tinatawag na mamuhay ayon po sa pagmamahal ng Diyos. So ngayon pong week 3, ito po yung pinag-uusapan nating A Voice of Hope. Okay? Ang Living Faith po ay kilala po sa pananampalataya at sa pag-ibig at sa boses po ng pag-asa. So ito po yung panawagan sa atin. Hindi lang po magkaroon ng pag-asa kung hindi rin po dapat, kundi ito po'y dapat nating ibahagi para sa iba. No? Ipahayag po ito at isabuhay ito sa mundo po na ating ginagalawan na kung saan punong-puno na po ng kaguluhan. Kung nakikita po natin ngayon, nagkakagulo po sa India at saka sa ano pong bansa yun? Baka magkamali po ako ng isa. Basta nagkakagulo po yung dalawang bansa na magka-cross po ng border. At dito rin po sa Canada, hindi nagkakasundo ang USA at ang Canada. So siguro alam niyo naman po sa balita kung ano pong mga nangyayari. Para bang yung World War III ay talagang parang nangangamoy. Ika nga. Pero ano man po ang mangyari, ang ating po ng pananampalataya ay nakatuon po tayo sa ating Panginoon Diyos. Amen po ba? So ang tanong ko po ngayon ay kanino po naka-anchor o naka-angkla? Yung alam niyo po ba yung angkla, yung sa barko, no? Yung angkla, alam ko naman po alam niyo po 'yon. Kanino po naka-anchor o naka-angkla ang ating pananampalataya? So kung kayo po yung mga Kristiyano, no? At dapat po ay alam natin kung saan nakaangkla yung ating pananampalataya. So bago po ako magpasimula, isa lang pong testing sa ating faith ngayon. Kasi kung nakaangkla po o naka-anchor ang pananampalataya mo nakabase sa feelings, yung parang masama ang pakiramdam ko ngayon, hindi mo na ako mag-a-attend ng church. Kung nakaangkla ang faith mo, kapatid, hindi mo dapat ganun ang iisipin. Dahil ang faith mo
ang nagpapalakas sa'yo, ang faith mo ang nagpapagaling sa'yo, because your faith in Christ ay automatic na nagpapalaya sa'yo, na nagpapagaling sa'yo, na nagpapala sa'yo. Amen po ba? So kailangan talagang nakikita mo stable ka, kahit pagod na pagod ka na, pero dahil ang pag-ibig ng Diyos ay bago lagi, fresh lagi. So ibig sabihin kahit pagod ka sa trabaho mo, hindi mo isipin na pagod ka sa trabaho mo dahil meron ka dapat panahon sa iyong pananampalataya at sa Diyos. So, tanong ko ulit, kanino nakaangkla ang iyong pananampalataya? Nakabase po ba sa feelings, sa emotion? Kasi kung nakabase po ang pananampalataya mo, base doon sa iyong pakiramdam o feelings, ito po'y madaling matangay. Kasi yung pong damdamin, yung feeling, pabago-bago po yan. Kaya nga meron pong mainit ka mamaya hindi na naman. So kung nakaangkla ang pananampalataya mo dahil sa trabaho mo, dahil sa pera mo, dahil sa bahay mo, dahil sa mga taong nasa paligid mo, kapatid, hindi kaila. Kaya pala, ang kapayapaan mo ay laging nakadepende sa income mo o sa anumang meron ka. Kaya kapag wala na yan, ang daling bumigay, ang daling sumuko. So pero kung ang pananampalataya mo ay naka-anchor o nakaangkla kay Kristo Jesus, siya ang bato na di matitinag at hindi basta-basta mabubuwag o matitinag. Kaya yung anchor natin na kay Kristo Jesus, kapatid, hindi nababase ang ating pananampalataya sa pakiramdam, sa feelings mo. The moment you feel that you're tired, that is the moment na paandarin mo ang pananampalataya mo, because during your weakness, during your tiredness, dapat doon lumalakas, lalo na sa presensya ng Panginoon because of your faith in Jesus Christ. Amen po ba? So, kung titingnan po natin ang ating pong paksa na o yung tema po natin ng verses ay yung pong Romans 15:13, ang sabi po, "May God of hope fill you with all joy and peace as you trust Him, so that you may overflow with hope." Ulitin ko po, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Mag-overflow ka pa, kapatid, sa pampag-asa dahil sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. So, sabihin natin ngayon, kay Kristo ako nakaangkla. Mag-uumapaw ako sa pag-asa. Ulitin po natin. Kay Kristo ako nakaangkla, mag-uumapaw ako sa pag-asa. Amen po. So sa bawat isa po sa atin, kapatid, na napakahalaga na maintindihan po natin ang kapangyarihan ng pananampalatayang meron tayo. Nung sa panahon po si Kristo Jesus, no? Yung mga tao po na may sakit, na may ketong, na tinaas ko yung kamay ko, gumalaw ng aking camera. Baka mapunta po kung saan paligid, mapunta kay Sister Merly. So, kung yung po mga may ketong, yung dinudugo na napakatagal na ng panahon, ang sabi lang nila, mahawakan ko lang yung laylayan ng damit niya, gagaling ako. Yung isa, tinanong lang, naniniwala ka ba? Gumaling sila all at once. Hindi po sila naghintay dahil sa kanilang pananampalataya. Ang healing is right away, hindi po mamaya, hindi bukas, dahil yan nakabase sa iyong pananampalataya. Ganyan po kapangyarihan ang pananampalatayang meron po tayo. Dahil po sa ating Panginoong Kristo Jesus.
So doon po sa punto ng number 1, ang pag-asa ay galing sa Diyos. Ulitin ko po, ang pag-asa ay galing sa Diyos, hindi sa sitwasyon mo, hindi sa trabaho mo, hindi sa ganda ng bahay mo, hindi sa yaman mo, hindi sa dami ng pera mo sa bangko, hindi doon sa dami na nagsusuporta sa iyo sa ibang bansa, hindi po doon nagmumula ang ating pag-asa. Ang pag-asa po natin ay nagmumula dapat po sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Amen. Kaya nga po, ang sabi sa Romans 15:13 na binasa natin kanina, ay tinawag siyang God of Hope. Na napakaliwanag po. Ang sabi niya, may the God of Hope fill you with all joy and peace. So kung titingnan po ninyo, ang buong mundo po ba mararanasan nila yung joy at saka yung peace? Kung hindi naman sila nagtitiwala, kanino? Kay Kristo Jesus. Kapatid, no. Ang nakakaranas ng kapayapaan at ng kagalakan ay ang taong nagtitiwala mismo kay Kristo Jesus. Ang ibig sabihin, kung ang buhay mo ay nakaangkla sa mga sitwasyon mo, ito po yung ating kailangan maunawaan. Kapag ang pakiramdam mo ay nauubos na ang lakas mo, kapag ang pakiramdam mo ay para ka nang sumusuko, kapatid, siya ang pupuno sa iyo. Dahil nakaangkla ang buhay mo sa Kanya. Dahil umaasa ka sa pag-asa o yung pag-asa mo ay nagmumula sa Diyos. Kapag nakikita mong nagdidilim ang mga kapaligiran mo, nagkakagulo ang pamilya mo, nagkakagulo yung mga nasa paligid mo, kapatid, siya ang iyong liwanag. Kaya bakit malulumbay ka? Hindi po dapat tayo malumbay, kapatid. Kahit tumanda ka pa, kapag umabot ka ng 60 years old at buhay ka pa, kapatid, napakaganda pa ng plano ng Panginoon Diyos sa iyo. Dahil sa Biblia, nakatala, ang buhay na lamang ay 60 to 70 years old. Pero kung buhay ka pa, umabot ka pa ng lampas ng 60 years old, hallelujah, may plano pa ang Panginoon Diyos. Tanungin mo kung ano pang dapat mong gawin. Kapag ang nasa paligid mo, nagkakagulo na, sumusuko na ang mundo, sasabihin ng Diyos sa iyo, kapatid, hindi pa ako tapos sa iyo, huwag kang susuko, huwag kang bibigay, huwag kang titingin sa iyong kalalagayan ngayon, huwag kang titingin sa kahirapan sa buhay mo, tumingin ka sa akin, ilagay mo, ilagak mo ang iyong pag-asa sa akin at huwag sa iyong sitwasyon. So kung naghihintay ka ng maging mabuti muna ang sitwasyon mo bago ka umasa. Okay? Meron bang nagme-message, kapatid? Tinatanong po ni Sister Alma kung ibibigyan na po yung pinaprint ko kanina. Ibibigyan ko po siya ng senyales na kung kailan niya po ibibigay yung papel mamaya kasi kailangan po natin yan para maging tunay po tayong boses ng pagkakaloob ng pag-asa. Thank you, Sister Alma. So, ulitin ko po, kung naghihintay ka muna na bumuti ang iyong sitwasyon bago ka umasa sa Diyos, kapatid, ang tiwala mo ay nasa sitwasyon mo, hindi sa Diyos. Kaya kung naghihintay ka munang maging gumaling, naghihintay ka munang matuto, naghihintay ka munang matutong mag-pray, naghihintay ka munang mag-aral ka, naghihintay ka muna na mapabuti ka, kapatid, you're not putting your hope in God. You're putting your hope on your own self. Ulitin ko, kung tinatawag ka ng Diyos at may kailangan ng mga volunteers sa simbahan, kailangan natin ng Sunday school teacher, kailangan natin ng mga leader
sa Bible study. Kailangan natin ng evangelist. Kailangan natin ng mga volunteer workers sa church. Kailangan pa natin ng maraming leaders sa church. Pero meron kang gift. Meron kang nararamdaman na panawagan. Pero sinasabi mo sa nino, Pastor, saka na lang po pag okay na po ako dito. Pastor, saka na lang po kasi hindi pa ako marunong dito. Pastor, saka na lang po kasi kailangan ko pa po ng training. Kapatid, the way na pakinggan mo ang salita mo at ang boses mo at kung paano ka magsabi ng saka na lang po, kanino mo nilalagak ang iyong pag-asa? Hindi sa Diyos. Dahil kung naniniwala ka na umaasa ka sa Diyos, ang sinabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Bakit ka nagsasabing, saka na lang po, hindi pa ako handa kasi may mga mali pa akong nagagawa? Kapatid, God is not looking for a perfect volunteer. God is not looking for a perfect leader. God is looking for an obedient and willing Christian. Lahat po ng disipulo ni Kristo Jesus, hindi po sila perpekto. Meron po silang mga bagay na mahina sa kanilang mga buhay. Kahit ako, hindi po ako perpekto. Doon po sa ating mga prayer, doon mga sinusulat na sinasagot ko po yun. Nasasalamin ko kung ano yung pagkatakot, anong buhay ko sa ating Panginoon Diyos. Ang kailangan po ng ating Panginoon Diyos ay mga marunong sumunod, na mga obedient na mga Kristiyano, mga obedient na mga mananampalataya. Hindi po perpektong mga mananampalataya. Hindi po yung parang ang galing-galing mo magsalita, na ang galing-galing mong manalangin. Ang hinahanap lang ng Diyos ay yung talagang nilalagak nila ang pag-asa mismo sa Diyos. Kaya ang tanong ko sa iyo, kapatid, sa iyong kalalagayang nakaupo ka dyan sa simbahan, gaano ka naging boses ng pag-asa para sa Diyos? Ano na ang ating pong nagawa para sa Diyos? Naghihintay ka pa rin ba ng tamang panahon? Ng tamang pagkakataon? Kailan darating ang tamang pagkakataon para sa iyo na maglingkod ka sa Diyos at maging bahagi ka sa ministeryo ng pamalamalakayan ng kaluluwa o ng pag-abot ng mga tao sa paligid mo o ng pagtuturo ng salita ng Diyos? Kailan ang tamang panahon na yon? Dahil ikaw mismo, alam mo at batid mo na ang sinasabi sa Biblia, hindi mo alam ang mangyayari sa iyo kinabukasan. Kung buhay ka pa o wala ka na sa mundong ito. That's why we should live by day. Gawin natin ang dapat nating gawin sa mundong ito sa bawat araw. Kaya ang plano ng Panginoon Diyos sa iyo, kapatid, napakaganda. No? Kung titingnan po natin yung condition mo na meron na hindi hadlang sa mission ng Diyos sa buhay mo, ay kailangan gampanan po natin. Ang sabi po sa Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So kung titingnan po natin ang mga Israelita, kapatid, sa kabila ng kanilang pagkabihag, okay? Nung dumating po ang salita nito sa panahon na po na merong panahon na bihag po ang mga Israelita, may layunin pa rin ang Diyos. Kapatid, sa kabila ng kahinaan mo, sa kabila ng katuwagan mo, sa kabila ng kapangitan ng boses mo, sa kabila ng hindi ka nag-aral, sa kabila ng kahirapan mo, sa kabila ng kabisihan mo, sa kabila ng mga bagay na meron kang pangarap, kapatid, o meron kang mang nakikitang walang pag-asa sa buhay mo, kapatid, merong layunin ang Diyos sa iyo. May napakagandang layunin ang Diyos sa iyo.
And I want you to convince yourself na napakaganda ng plano ng ating Panginoon Diyos sa iyo. Hello? Kaya meron kang bahagi dyan sa simbahan. Meron kang bahagi sa kaharian ng Diyos. Hindi ka tinawag ng Diyos para manampalataya kay Kristo Jesus, para lamang umupo dyan ng 1 taon, ng 2 taon, ng 3 taon, ng 4 na taon, o 1 dekada, kapatid, na nandyan ka tuwing linggo na dumadalo ng gawain at nakaupo at nakikinig ng salita ng Panginoon Diyos. Praise the Lord! But hindi lamang po yan ang plano ng Diyos sa iyo, kapatid. Kailangan ka maging boses ng pag-asa na pinagkaloob ng Diyos na tinanggap mo ng libre. Huwag mong tingnan ang kondisyon mo, kapatid. Huwag mong tingnan ang kahinaan. Huwag mong tignan yung mga dati mong nagawang pagkakamali. Hindi kailangan ng Diyos ng perpekto, ulit-ulitin ko, hindi kailangan ng Diyos ng perpekto dyan sa simbahan. Ang kailangan niya ay mga pusong talagang sumusunod sa Kanya. Because the moment you obey God, and that shows na talagang tapat ka sa Kanya, that one step of obedience, it speaks volume pagdating sa ating Panginoon Diyos. Dahil doon sa isang step mo na yan, doon na-activate yung tunay na pananampalataya. Hindi yung naghihintay ka ng tamang panahon, kapatid. Hello? Hallelujah. Pangalawa, ang sabi po, ang pag-asa ay bunga ng pusong nakaangklat doon kay Kristo. Hope from trust in Christ. So, doon po sa binasa natin kanina, doon sa Romans 15:13, ang sabi niya, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him. As you trust in Him. May kondisyon, kapatid. Hindi lang yung iniisip mo na para kang positibo. Ang faith, hindi po yan na-activate doon sa pagiging positive. Kailangan po action ang ginagawa po natin. Kaya nga ang faith, hindi po yan nababase sa feelings. So balik po tayo. Sa Romans 15:13, sabi niya, as you trust in Him. Yun po yung kondisyon bago mo matanggap yun. So ang tiwala sa Diyos ay nagdudulot po ng kagalakan at kapayapaan. Okay? At kapag tuloy-tuloy kang nagtitiwala, ulitin ko po, at kapag tuloy-tuloy kang nagtitiwala, mag-uumapaw po yung pag-asa. Mag-uumapaw po yung pag-asa sa iyo. Amen? Ang sabi po sa Hebrews 6:19, no? We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters to the inner sanctuary behind the curtains. Okay? Behind the curtains. So kung titingnan po natin, yung anchor ay hindi nagpapahinto ng bagyo. Okay? Yung anchor, hindi po nagpapahinto ng bagyo. Pero ito po ang nagpapanatili sa'yo na hindi ka matatangay. Ulitin ko po, yung anchor, hindi po yan nagpapahinto ng bagyo. So pero hindi rin po pero ito po ay nagpapanatili sa iyo na hindi ka matatangay. Yan po
si Kristo Jesus sa buhay natin. Yan po ang ating pananampalataya. Dumaan man ang bagyo, kapatid, hindi man huminto ang bagyo sa buhay mo, kapatid, pero nakaangkla ang iyong pananampalataya kay Kristo Jesus, panatag ka pa rin. Hindi ka matutumba, hindi ka maduduwag, hindi ka matatangay. Mararamdaman mo pa rin ang problema sa buhay, kapatid. Mararamdaman mo pa rin yung alon. Maririnig mo pa rin yung ingay ng hangin. Pero matatag ka dahil kay Kristo ka nakaangkla. Okay? Dahil kay Kristo Jesus ka nakaangkla. Yan po ang isang bagay na kailangan po nating lubos na maintindihan sa buhay natin. So, minsan, ang pag-asa para pong spare tire. Ulitin ko po, minsan po yung pag-asa ay parang spare tire. Alam ko po, may mga sasakyan dyan at alam ko na alam niyo po yung spare tire. So, hinahanap lang natin ang spare tire kapag kailan po? Kapag emergency, naplatan ka, no? Doon mo gagamitin o hanapin yung spare tire mo. Pero ang gusto ng Diyos, kapatid, ang pag-asa ay maging steering wheel, hindi po spare tire. Okay? Ang gusto ng Diyos, ang pag-asa dapat ang maging steering wheel natin. Hindi po siya, no? Hindi po yung kung saan siya po yung pag sinabi nating steering wheel, siya po yung magdadala sa atin sa direksyon ng buhay na masagana, payapa, at punong kanagalakan araw-araw. Ulitin ko po, huwag po natin gawing spare tire, no? Ang pag-asa na nakaangkla sa Diyos. Gawin po natin siyang ating steering wheel. Amen? Pangatlo po. So, be a messenger of hope. Sister Alma, habang ako'y nagsasalita, pwede mo nang ibahagi sa kanila ang yung mga pinaprint ko sa iyo. Salamat. Habang pong nagsasalita po ako, meron pong ibibigay sa inyo po si Sister Alma. Paano po tayo maging messenger of hope? So, doon po sa 1 Peter chapter 1 verse 3. Sabi niya po, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. By His great mercy, He has given us new birth into living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead." Ano pong ibig sabihin? Binigyan po niya tayo ng buhay na pag-asa. Hindi po buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay muli ni Kristo Jesus. Dahil po doon sa kanyang pagkabuhay muli. So, marami po sa mundo ang nawawalan ng pag-asa. No? Puno po ng takot, sirang pamilya, walang direksyon. Para pong kahapon po, may mga sensitive question po na topic kaming pinag-usapan. Na mga question po na nag-arise. Sabi ko nga, nakikita ko, nandoon po yung kasiraan ng pamilya dahil po sa mga nangyayari sa mundo. So ulitin ko po, marami po ang nawawalan ng pag-asa. At kailangan po ng mga tao na boses po ng pag-asa, tagapagdala ng pag-asa mula kay Kristo. Ito po yung mga tunay na nanampalataya. Ito po yung mga Kristiyano na ang kanilang pong angkla ay nakaayon po doon kay Kristo Jesus. Sino po yung pag-asa na yon? Sino po yung messenger of hope? Sino po yung tagapagdala ng pag-asa na yon? Kapatid, tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, ikaw yun. Ikaw ang pinili ng Diyos na maging tinig ng pag-asa. Okay?
Ang bawat salita mo ay mahalaga. Ang buhay mo ay patotoo. Ang presensya mo ay maaring maging simula ng pagbabago. Ang tanong, paano ka magiging boses ng pag-asa sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa komunidad mo ngayon, linggong ito? So meron kang papel nandyan, kapatid. No? Wala yung mga nandito. Yung hawak mo na papel na yan, no, na kung saan po, yan po ay ang iyong buhay na patotoo. Yan po isang gabay na pag-aaralan po ninyo kung paano po kayo magkakaroon ng tunay na patotoo para kay Kristo Jesus. Yan po ay gagamitin natin sa mga susunod pa pong mga buwan na pag-aaral, na pagte-training when it talks about evangelism. So, dahan-dahan ko po kayong pinapakita yung mga ganyan pong pagkakataon. At mamaya, ipapakita ko po sa inyo ang isa pong gagamitin ninyong paraan doon sa ating pong Our Church apps. So, yung pong pages na yan ay meron pong aral na kayong pong babasahin, na inyo pong sasagutin. Yan po yung inyong life testimony. 3 lamang pong paraan yan. Ano ka nung wala ka kay Kristo Jesus? Paano mo nakilala si Kristo Jesus? At pangatlo, ano ang naging resulta sa buhay mo nung nakilala mo si Jesus? Yung panahon na yan ay pwede nyo pong gamitin din yan sa inyo pong pagte-testimony kung ano pong ginagawa. Kung meron po tayong testimonial service sa simbahan, yan po yung testimony nyo. Kapatid, hindi nyo po kailangan ipangalandakan kung ano pong ginawa nyong kasalanan. Hindi po tayo kapareho ng mundo. Hindi po natin pagagandaan ang kasalanan. Dahil pinatawad ka ng Diyos, maging general ka lamang po. Okay? Hindi po kailangan ng Diyos na sinabi mong araw-araw, oras-oras, umiitit ako ng droga. Araw-araw, umaga hanggang gabi. Bawat minuto, umiinom ako ng alak. Kapatid, hindi. Napakasimple lang. Sabihin mo lang na namuhay ako sa kadiliman. Alam na ng Diyos yan. Ang punto dito, sa iyong pag-aaralan na yan, yung pagte-testimony mo is nakalid at nakafocus kay Kristo Jesus, hindi nakafocus sa iyo. Ibig ko sabihin, gagawin mo yung testimony yan dahil ikaw ay isang boses ng pag-asa. Ikaw ay dating walang pag-asa, ngayon na tinanggap mo si Kristo Jesus, nabigyan ka ng pag-asa, at ngayon ikaw naman ang maging boses ng pag-asa para sa kapitbahay mo, para sa pamilya mo, at para sa katrabaho mo, na marinig nila kung ano ang nangyari sa buhay mo mula nung nakilala mo si Kristo Jesus, mula nung tinanggap mo si Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Amen? At doon po sa isang blankong page, doon po ninyo i-exercise kung paano po nyo isusulat, paano nyo po, yung life testimony, it can be 3 minutes to 5 minutes. Para hindi po sabog, para maliwanag po yung pagbibigay nyo ng gloria sa ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. So basahin po ninyo yan. Huwag nyo pong iwala yan dahil pagdating po ng panahon na meron po tayong gagawin ng training for evangelism, at yan po ipaghahanda ninyo paano po kayo mag-aabot ng mga kaluluwa sa inyo pong komunidad. Pangapat, ang sabi po, ang pag-asa ang nagbibigay tiyaga at lakas. Ito po yung hope, yung pag-asa, ito yung fuel of endurance natin. Sa Romans 5 verse 5, ang sabi po niya, and hope does not disappoint. Hope does not disappoint us because God has poured out His love into our hearts through the Holy Spirit, who has been given to us. So, yung pag-asa daw po, hindi po ito nagdi-disappoint.
Hindi po tayo dinidisappoint nito. Kung meron kang inaasam, matatanggap mo yan, kapatid, kung ikaw ay kumikilos. So yung pong verse na ito, ine-emphasize niya po yung tunay na pag-asa. Yung tunay na pag-asa na naka-ground po, no? Na nakapundasyon sa pananampalataya, no? Hindi po ito source ng shame or ng disappointment. Pero ito po ay resulta ng pag-ibig ng Diyos na nagmamanifesto po sa ating mga buhay, sa ating mga puso, sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. So, madaling salita, binibigyan po tayo ng lakas ng pag-asa. So doon po sa Isaiah 40:31, ang sabi po, "But those who wait on the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint." So, nung pong nakaraang linggo, yung pong anak ko si Ann Bernice ay nag-join po siya ng track and field despite po ng kanyang kondisyon. So, sinabi ko sa kanya, hindi na po ako pumunta doon dahil may trabaho ako, yung mga kamag-anak po namin dito nanood sila. So, ang turo ko lang po kay Ann Bernice, she needs to learn to advocate for herself. Kung pakiramdam niya, pagod siya, she needs to tell yung teacher niya o sino yung nagbabantay sa kanya, kailangan niya magpahinga. At hindi niya kailangan gagawin lahat ng bagay na hindi niya dapat. Alam niya na makakapahamak sa sarili niya. So, sumali po siya ng track and field ng 100 meter tsaka ng 400 meters po yata o 800. 800. 400 and then 800. So, nanalo naman po siya ng bronze. Ang kwento po niya, sabi niya, yung mga kaklase niya po tumakbo ng 1,500 meters. Pero sabi ko, bakit hindi ka nagtumakbo? Hindi ko na kaya yun, Daddy. I don't want to faint. Totoo naman po, dahil kapag siya'y napagod, yung hininga niya nag-iiba. Pero tinanong ko yung kapatid ko, sabi ko, anong kulay ng kanyang labi? Anong itsura niya? So tumatakbo daw po siya, tapos hihinto, ingap, tapos tatakbo na naman, pero hindi naman po nagbago yung yung kulay niya dahil po sa kanyang puso. So kung ang punto ko po doon, sabi niya, they will walk and not be faint. Ang sabi po niya, I just pray, Daddy, that I need to focus and God give me strength, ang sabi po niya. So yung pananampalataya ng bata, nakasimple, na siya mismo alam niya na yung focus niya doon sa goal, at ang alam niya, hindi siya bababayaan ng Diyos. Tutulungan siya ng Diyos. Ang sabi niya, hindi man ako napagod, hindi man ako na short of breath, Daddy. Kaya hindi na ako tumakbo ng 1,500. You know what? That is the kind of faith na kailangan nating tignan sa buhay natin. Kahit yung maliit, katulad ng isang mustasa, kapatid, ay kikilos ang ating Panginoon Diyos. Church, ang taong may pag-asa ay hindi po madaling sumuko. Ulitin ko po, ang taong may pag-asa ay hindi po madaling sumuko. Kaya kung nasa kahirapan ka, nasa sitwasyon ka ng kawalan, nasa sitwasyon ka ng wala kang trabaho, kapatid, ilagak mo yung pag-asa mo sa Panginoon Diyos. Ano ang kailangan mong gawin para sa Kanya? Ang pag-asa ay nagbibigay po ng lakas para bumangon muli. Ang pag-asa ay nagsasabi sa iyo, kapatid, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. So, sa ating pong pagpaplano ng sanktuaryo, yung project po natin ng fundraising sa sanktuaryo, hindi po tayo umaasa ng dami ng tao o ng laki ng pera o laki ng building sa Living Faith. Bakit po natin gagawin yung pong 5 years plan natin na ito para magkaroon tayo ng sanktuaryo? Kapatid, di po para tayo dumami ng tao.
umaasa tayo sa kapangyarihan ng Diyos at sa oras ng Diyos na kikilos po sa atin. Ang power po ng living faith is not the people. Ang power po ng living faith, kahit 10 lang po tayo dyan, gagawin ng Panginoon Diyos, magdodoble ka at magiging tunay na boses ka ng pag-asa kung ikaw ay punong-puno ng panalangin araw-araw at umaasa ka palagi sa Kanya. Kaya, kapatid, kaya natin binibigkas ang pag-asa sa ating Panginoon doon sa mission natin. We are living faith, known by love and a voice of hope, and connecting other to Jesus Christ and one another. Yun po ang dinideklara natin, hindi po dahil madali ito, kung hindi alam natin ang Diyos ang tumawag po sa atin. Hindi lamang po natin ito memorize. Ang panghuli po, hope is contagious dapat. Ang pag-asa po, para pong COVID-19. Okay? Yung pag-asa ay dapat parang COVID-19. Nakakahawa. At nagpapatatag dapat ng simbahan. Okay? Ulitin ko po. Ang pag-asa po dapat, parang COVID-19, nakakahawa. At nagpapatatag po dapat sa simbahan, kapatid. Kaya kung lahat po tayo na nandyan po, kayo pong lahat na nandyan sa simbahan, mapa music ministry, mapa Sunday school, kung ang pag-asa mo ay nasa Diyos, hindi ka titingin sa kakulangan sa simbahan, titingin ka sa isang tunay at buhay na Diyos na sa iyong pagsunod, sa iyong paglilingkod, bibigay at ipagkakaloob ng Diyos ang ating mga pangangailangan na dapat nating gamitin para makapamamalakaya ng kaluluwa. Kung ikaw ay umaasa sa Diyos, hindi mo iisipin na nagsasayang tayo ng pera kapag nagpapakain tayo ng mga tao sa komunidad. Hindi mo iisipin na nagsasayang tayo ng pera kapag tayo tumutulong sa mga kabataan na wala pong pambili ng kanilang mga school supplies. Na hindi mo iisipin na nagsasayang tayo ng talento, ng oras, ng boses, ng pera kapag tayo gumagawa ng prayer and worship healing night. Dahil may pag-asa ka at ang pag-asa mo ay nasa Diyos, ginagampanan natin yung panawagan sa atin ng ating Panginoon Diyos na maging boses po tayo ng pag-asa sa ating komunidad. Wala po tayong sinasayang na oras kapag tayo po'y naglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Ang sabi po doon sa Psalm 71 verse 5, we give thanks to you, O God. We give thanks, for your name is near. People tell of your wonderful deeds. Kaya napakalinaw, ikaw ang aking pag-asa, Panginoon. Hindi doon sa trabaho mo, hindi doon sa iyong posisyon sa trabaho mo, hindi doon sa katatagan ng bahay mo, hindi doon sa kalakihan ng business mo, hindi doon sa karangyaan na nararanasan mo, hindi doon sa pera, hindi sa mga taong sumusuporta sa iyo, kundi mismo ang pag-asa mo ay nasa Diyos, kapatid. So yung pong verse na binasa po natin ito ay isa pong deklarasyon ng pagpapasalamat sa Diyos. Ito po yung deklarasyon ng pagkakaroon ng utang. Yung utang na loob sa ating Panginoon Diyos na kung saan dahil po sa kanyang presensya, dahil po sa kanyang mighty acts na binigay niya po yung kanyang buktong na anak ni Kristo Jesus na maging daan po ng ating kaligtasan. Kaya kapag nakikita ng tao na matatag ka sa kabila ng mga suliranan mo sa buhay, sa kabila ng karamdaman mo na meron ka, kapatid, hindi ibig sabihin hindi ka pinapagaling ng Diyos.
Kung meron kang karamdaman ngayon, meron kang nararamdamang sakit sa katawan mo, hindi mo man naranasan yung kagalingan ngayon, kapatid, hindi ibig sabihin hindi ka naririnig ng Diyos. Ang ibig sabihin nito, dahil sa iyong kahinaan, dahil sa iyong karamdaman, nakikita ng mga tao sa kabila ng karamdaman na meron ka, ay matatag pa rin ang pananampalataya mo, kumikilos ka at gumagawa ka para sa Diyos. Yun ang gustong mapakita ng Diyos sa buhay mo. Merong mga panahon na hindi ka maliligtas. Meron sa mga disipulo ng Panginoon Diyos. Dahil sa kanilang mga physical disability, hindi sila napanghinaan ng loob dahil sa Diyos ang kumikilos sa kanila. Sa iyong physical health condition, kapatid, hindi ibig sabihin hindi kumikilos ang Diyos sa iyo. Kapag may pag-asa ka sa Diyos sa kabila ng nararamdaman mong masakit na yan, kapatid, ipakita mo kung sino ang tunay na buhay at Diyos sa buhay mo. Kahit may bagyo mang dumadaan sa buhay mo, kapatid, matatag ka, nakikita nila na napakaganda ng pag-asa mo. Ay, bakit itong tao na ito, meron na nga sakit, naglilingkod pa sa Diyos? Bakit ang isang tao na ito, bungal na nga, kumakanta pa sa Panginoon Diyos? Wala man siyang hiya. It's because ang pag-asa mo ay nasa Diyos. If you believe in the power of God, kapatid, hindi ka mahihiya. Kahit hindi ka nag-aral, kahit hindi ka dumaan sa isang napakagandang training sa buhay mo, kapatid, kaya mong manalangin ng isang napakaikling panalangin pero may kapangyarihan dahil sa iyong pag-asa sa Diyos. Hindi sa gaano kabulaklak ng iyong panalangin ang kaepektibo ng prayer, kapatid. Ang epektibo ng panalangin ay nandoon sa pananampalataya mo sa Diyos. Nandoon sa pag-asa mo sa Diyos. Kaya kapatid, hindi mo kailangan na magpa-lay hands ka pa. Hindi mo na kailangan na umingi pa ng prayer request. Ikaw mismo, kapatid, na kailangan isang boses ng pag-asa ay marunong manalangin at lumapit sa Diyos at panampalatayanan mo na ang iyong pinapanalangin ay magaganap at magaganap hindi bukas, hindi sa makalawa, hindi sa isang buwan, hindi sa isang taon, kundi ngayon. Ang pananampalataya ay hindi naghihintay ng kagalingan. Ang pananampalataya kay Kristo Jesus, ang kagalingan ay nagaganap ngayon at hindi bukas. Amen po ba? Yung pananampalataya mo, kapatid, buhay dapat. Nakikita nila dapat si Kristo Jesus sa iyo. Kahit hindi ka mag-post, kahit hindi ka mag-post ng anuman sa Facebook mo, kapatid, ikaw mismo ang tunay na mensahe. Ang mission natin, kapatid, ay hindi lang mabuhay sa mundong ito. Ang mission natin dito sa mundong ito, mga kapatid, hindi lamang pumunta sa every Sunday dyan. Ang mission natin ay dapat ituro si Jesus bilang angkla o angkor ng buhay. Gawin natin na talagang maging buhay ang ating pananampalataya. Living Faith Family. Huwag lang natin gawin tayo isang simbahan lang na walang ginagawa para sa kaharian ng Diyos. Tayo ay may misyon, mga kapatid. Tayo ay may misyon na nilatag sa atin ng ating Panginoon Diyos. Ang prayer focus natin this coming Sunday, no? Dapat po ang pag-asa ay bumangon po tayo. Yung pag-asa po ay bumangon sa ating mga puso na nandito po talagang kumilos. Ang simbahan po sa Living Faith ay mapupuno po ng pag-asa. Tayo po ay maging tagapagdala ng pag-asa sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating katrabaho. Huwag mong sabihin, kapatid, busy ka. Huwag mong sabihin na wala ka ng oras. Kapatid,
Kahit ako wala dyan, hindi nyo nakikita ang ginagawa ko. Trabaho ko na 8 hours, magluluto ka sa mga anak mo, kikilos ako dito, gagawin ko lahat ang mga materials at plano sa simbahan. Magmi-meeting ako sa mga leaders, madaling araw dito, gabi dyan. Ang tulog ko 4 na oras, 5 oras ang maximum every day. Kaya kapag hapong-hapon ang buhay, ang katawan ko, ihiga ako sa sopa, maghihilik lang ako ng konti. Tapos na naman. Pero bakit kinakayanan kong magkaroon ng panahon? Dahil doon sa panawagan, dahil sa misyon, dahil sa kagustuhan kong makatulong sa inyo, dahil sa kagustuhan kong makaabot ng mga tao at maipadaluyan yung pag-asa na tanggap ko sa Panginoon Diyos. Huwag po nating sabihin wala tayong oras. Dahil ang ibig sabihin niyan, hindi ka talaga umaasa sa Diyos. Ang pag-asa mo ay nasa trabaho mo. Komportable ka na kasi meron kang full-time job. Komportable ka na kasi meron ka ng posisyon na napakaganda sa trabaho mo. Meron ka ng regular na sahod na natatanggap mo. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, pag dumating ang bagyo, hindi ka kaya matatangay kung ang angkla mo ay nandun sa sitwasyon mo. So, ang challenge ko po ngayon sa susunod na linggo na ito, pagbulay-bulayan po ninyo ang Romans 15:13. Bawat araw po, sa kabila po nung ating po mga pag-aaral po doon sa week 3, no? Na kung saan po yung pong mga susunod pong mga araw na yan, patuloy nyo pong basahin at i-memorize po yung Romans 15:13. Kapatid, palakasin mo ang loob mo, no? Palakasin mo yung loob mo sa buhay mo, sa relasyon mo sa Diyos, at maghanap ka ng isang tao na pwede mong palakasin. Okay? So, gusto ko pong kunin nyo muna ang inyo pong mga apps. Yung cellphone po ninyo. Hinto ko lang po yan. Pwede nyo pong kunin po yung cellphone nyo, mag-text-text tayo. Chat-chat muna po tayo. Okay. Kunin po ninyo yung cellphone ninyo at isa-share ko po ang aking screen. Give me a few minutes lang po. Doon po sa inyong cellphone. Bakit ko nga po hawak ng todo-todo? Okay. So, mag-join lang po ako sa aking isang cellphone dito. And share the screen. Continue. Start now. So, punta po kayo dun sa ating Our Church apps. Okay. So, doon po sa ating Our Church apps, punta po kayo dun sa menu at nakikita nyo po yung apps. Okay? Nakikita nyo po yung apps. Amen? So, nakikita nyo po yon sa inyo pong apps. Pakitaas po, pakiwagay-way ang mga kamay kung nakikita po ninyo sa inyo pong mga cellphone. Hallelujah. Thank you po. Okay. So, yan po ay isa pong pagkakataon sa atin na magamit po natin yung ating Our Church apps. Palakasin ang loob ng isang taong nawawalan ng pag-asa. Sino po yun? Kapag klinik nyo po yan, at nandoon po yung yung pencil, so makikita po ninyo, sino po yung tao na yun na alam nyo sa kapitbahay ninyo o pamilya nyo na napapanghinaan ng loob, na kailangang mapalakas ng loob. Isulat nyo po yung pangalan niya, for example, 1. No? Anong gagawin po ninyo? Pananalangin nyo siya, bibisitahin nyo siya in 2 weeks or in 1 week. Isulat po ninyo kailan nyo siya pupuntahan. Kung gusto nyo po siyang puntahan ng May 18, i-click po ninyo yan. At i-save nyo yan. At ipanalangin nyo po siya. Naintindihan nyo po? Yan po yung pwede nyo pong gawing listahan.
Yan pong listahan nyo na yan, hindi ko po nababasa yan. Nasa sa inyo po yan. Sa inyo pong own account. So pwede pa akong magdagdag ng iba pang pangalan? Pwede. Miren. So, isusulat ko, kailan ko siya, anong gagawin ko, bla bla bla. Kailan ko siya pupuntahan? Sa May 16. I-save ko. Right? Ngayon, babalik ako doon sa Acts. Dumating yung panahon na yon, no? Nabisita ko siya. I-check ko ngayon, i-complete ko, nabisita ko. Napanalangin ko rin siya. Ngayon, anong plano kong gagawin? Ang gagawin ko ngayon, paano ko isi-share yung aking testimony? Yung hawak niyong papel na yan, kapatid, na ginawa ninyo, yun ang pagbibisita niyo ulit sa Kanya. Isi-share mo kung paano mo naranasan ng Panginoon Diyos. Hallelujah! Excited po ba? Ngayon, gawin mo yung panahon, kailan mo siya bibisitahan para i-share mo yung testimony mo. Isulat mo siya, Juan ulit, iimbitahan ko si Juan na magkakape kami doon sa restaurant ni Sister Miren. Ililibre ko siya ng gotuhan. Ililibre ko siya ng palabok na may kape. No? Tapos pakikinggan ko palagi si Juan kung ano yung problema niya, ano yung sitwasyon niya. Pero hindi ko muna sasabihin ang verses, ang Bible o simbahan man. Pagiging kaibigan lang ako sa kanya. So anong gagawin ko? Bibigyan ko siya ng leaflets. Meron po kayong matatanggap na leaflets, meron po kayong matatanggap na 4x6 card na meron po siyang Romans Road at meron po siyang mga verses doon sa kabila na ipamimigay po natin. Ipapaprint po natin yan. May nakausap na po ako magpiprint. So anong gagawin mo? Kailan mo pupuntahan siya? Isisharean ko siya ng aking testimony sa 17. I-save ko yan. Dumating ang 17. Nakumpleto ko. Hallelujah. Ngayon, paano ko siya? Paano ko isi-share si Jesus Christ? Na-share ko na yung faith ko. Na-share ko na yung life testimony ko. Ngayon, Lord, tulungan mo ko. Paano po ibabahagi yung salvation? No? Meron po tayong training para po paano po maintindihan yung pag-share ng salvation at paano po natin gagamitin yung ABCRR, acronym po ng ating pagpapatanggap para kay Kristo Jesus. So isusulat ko, kailan ko siya pupuntahan? Kailan ko siya sharean ng Word of God? Kailan ko siya babahaginan ng patungkol kay Kristo Jesus ngayon? Nung una, sinare mo yung testimony mo. Pinag-pray mo siya kasi bakit mo na-share yung testimony mo? Kasi narinig mo meron siyang problema. Meron siyang mga suliranin sa buhay. Ngayon, ilalapat mo yung buhay mo sa Kanya. Alam mo kapatid, nung ako rin dati ganyan ako nung wala pa akong pagkakakilala kay Kristo Jesus. Ganito yung buhay ko dati pero pinakilala sa akin ng isang tao, nagkaroon ako ng pag-asa. Hindi man natatapos ang problema araw-araw sa buhay ko pero nandoon yung pagmamahal niya sa akin. Pwede ba kitang ipanalangin? Wala pong maghihindi sa panalangin kapag meron pong problema, kapatid. Pray for them. Bless them. And then live them. Bisitahin mo na naman. Dalhin mo yung Romans Road. Dalhin mo yung leaflets na pamimigay natin. Ngayon, tanungin mo siya, kapatid, okay ka lang ba na meron akong isa-share patungkol kay Kristo Jesus sa'yo? Okay lang, kapatid. Sige. Now, share the salvation. Share about Jesus Christ. Kailan mong date yun? May 24. Bibisitahin ko siya. I-share ko si Jesus Christ. Na-share mo yun. Ikumpletuhin mo ngayon. Madali. Nandyan ang guide mo. Hindi yung biglaan. Paplanuin mo talaga, kapatid. Kaya anong gagawin mo? Buksan mo ang puso mo. Alam ko na merong ginagawa ang Diyos sa inyo kahit hindi ko po nakikita. Alam ko merong binabago ang Diyos. Alam ko merong inuudyok sa inyo ang Diyos na abutin po ninyo. Hindi po
sarado ang pintuan ng Diyos sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapitbahay, sa inyong pamilya. Hallelujah. Amen po ba? Ibahagi natin ang buhay at pag-asa sa kapaligiran po natin, kapatid. Ipanalangin mo na may pananampalataya ang ating simbahan, may pananampalataya ang bawat isa. So, kung makikita po ninyo yan, yung acts na yan, makaka-receive po kayo ng mga email sa akin kung paano po yung mga ibang instruction. So, meron din po kayong makikita na kung saan ay meron pong bagay na may ipapaprint po tayo sa simbahan. Na kung saan ay meron po kayong makikitang mga QR code. Ano po yung QR code? Yung may mga prayer points po, yung mga prayer requests, makikita po ninyo. I hope ay may papakita ko po sa inyo bago po tayo manalangin. Ako po tapos na. Nais ko lang pong i-share sa inyo yon. Tanggalin ko lang po ang aking sharing screen dito. Music Ministry, you can go up. Live the call. Okay. Amen. Nakalis na po ako doon. Okay. Ito po, yung sa may QR code po natin, doon po sa mga may tindahan, ay meron po akong papaprint na 12 by 24 na ini-introduce po natin ang ating simbahan. I hope next time talaga na yung pong isang computer natin nagagamit na kagad para at least yung pong nasa simbahan ipapadala ko na lang po lahat at sinala po yung nagpapa-flash dyan po sa yung pong pag-share. Kasi kailangan ko pong magpalit-palit ng screen ko po dito. At ngayon hindi ko po makita. Alam ko binigay ko kay Sister Alma. So, but anyway po, I believe eto siya. So, i-share ko lang po sa inyo yung aking screen at para po maintindihan po ninyo yung aking pong gustong ibahagi sa inyo. So, sa lahat po ng may tindahan, ipapaprint ko po ito. Nakikita po ninyo o hindi? Ayun, nakita. Salamat naman. Praise God. So sa lahat po ng may tindahan, katulad ni Sister Beren, meron po tayong ipapaprint na connect with us. May QR code po yan. Kapag in-scan po nila, makikita yung website natin. Kapag meron pong gustong magpa-prayer request, i-scan po nila yan na may mga cellphone, madali po nilang maibibigay o maipapagawa po yung pong tinatawag na prayer request. So kung ipapakita ko po sa inyo ulit ang aking screen ngayon, kung paano po makikita yung QR code. Uh, 2 minutes na lang po and then we're going to pray. So buksan ko lang po ang aking apps dito when it talks about po yung living faith. Bear with me po. So kung nandyan po tayo sa simbahan at na-scan po nila yon, mapupunta po kaagad dito po doon sa prayer request. So yung prayer request, hindi na po papel ang gagamitin natin. Automatic po na nandyan. Ilalagay yung pangalan, yung email address, yung phone number, meron man. Kung gusto po nila yung prayer request nila ay private o hindi. So kapag hindi po private, ang prayer request, hindi ko po ibibigay yan kina Sister
loose o sa public. Yan po'y sa akin lang at doon po sa iilang mga katiwala po sa pananalangin. So, base po, ano pong panalangin nila? Healing po ba? Provision ng finances? Nandyan po. Kung hindi naman po sa kanila yon, para kanino? I-explain po nila. At then, itatype nyo po kung ano po yung prayer request ninyo. Kung gusto nyo pong 10 pages yan, kaya nyo pong tanggapin. Okay? So, gusto nyo po bang i-follow up kayo ng isang tao? Kung ayaw po ninyo, lagay nyong no. Gusto nyo, kung ipapollow up po kayo, gusto nyo po bang bisitahin ng in-person? Then, isubmit po ninyo. Yun po ang isang bagay na may improve po sa atin na madali po yung pananalangin o yung pagpa-prayer request. At doon po sa ating new guest visitor, meron din po tayong kayong makikita ng first time guest connect card. So meron po kayong kaibigan na bumisita dyan, meron siyang dalang cellphone, i-connect yung internet sa church, i-scan niya po yon, meron na po tayong mga record doon sa mga nagbibisita sa simbahan. At yan po ay automatic na matatanggap sa admin at naka-record po lahat. So yun po yung gagawin natin ngayon for our upgrading po ng system sa simbahan. Amen po ba? Napakadali po kapatid. At ang ginagawa po ng ating Panginoon Diyos ay binibigyan niya po tayo ng wisdom kung paano po magiging madali ang access po ng lahat ng bagay sa atin. So, isa pong pagkakataon sa atin na ginagawa po ng ating Panginoon paano po tayo lumago sa ating pong gawain sa living faith. So everyone, yung mga tindahan, kung gusto nyo po ng poster, ng merong QR code ng church, sabihin nyo lang po kay Sister Alma dahil po ipapaprint ko na po yon. But we are making our preparation for the evangelism. Hindi po ngayon. But make sure yung 40 days prayer po natin ay nararanasan po natin ng ating Panginoon Diyos at manalangin po tayo sa ating paglago sa ating pananampalataya. Amen po ba? Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Maraming salamat po. I just want to pray for you before the worship leader will lead us into worship. Mga kapatid, sa Living Faith, hindi po kahila sa inyo na ang mundo po ay hindi lang po naghahanap ng impormasyon, naghahanap po ng inspirasyon. Ang kapitbahay niyo po, naghahanap po ng inspirasyon. Hindi po peke, hindi po yung fake na positivity, kung hindi po tunay na pag-asa at tunay na nakaangkop po kay Kristo. Kaya inihikayat ko po kayong ngayong lahat. Maging tinig po tayo ng pag-asa, magsalita po tayo ng buhay o ng buhay, we speak life, at bumuhay po tayo ng matatag. So tinitignan po tayo ng mga tao, yung ating mga kinikilos. Kaya maging matyaga, maging matatag, at maging kontento po tayo sa ating pag-asa na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Ama, maraming salamat sa oras na ito, O Diyos. Tunay nga po na hindi ka naghahanap ng perfectong mga manggagawa sa living faith. Hindi ka naghahanap ng perfectong mga Kristiyano, kundi naghahanap ka ng mga obedient na mga Kristiyano. Patuloy po naming dinideklara sa araw na ito na ikaw ang aming pag-asa. Ang aming buhay ay nakaangkla mismo kay Kristo Jesus, O Diyos. Mayroong mga bagyong dumating sa aming mga buhay. Hindi po kami matatanghay. Kung hindi po, magiging panatag pa rin kami dahil ang buhay namin ay na kay Kristo Jesus. Panginoon, gamitin mo po ang mga anak mo sa living faith na maging tunay na inspirasyon, maging tunay na boses ng pag-asa sa kanilang komunidad, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga kapitbahay. Ama, hindi ko man nakikita ang lahat ng mga bagay na nangyayari po sa iyong mga anak.
Pero ikaw mismo, Panginoon, batid mo ang mga magagandang nangyayari. Batid mo yung mga suliranin ng bawat isa. Panginoon Diyos, maraming salamat sa iyong ginagawang pagbabago sa buhay ng bawat isa sa Living Faith. Gawin mo po kaming lahat na nakakatanda na maging inspirasyon po sa mga kabataan, sa mga nakakabata sa Living Faith, na magkaroon sila ng tunay na pananampalataya sa iyo, Panginoon Diyos, ng tunay na paglilingkod sa iyo. Maging inspirasyon nawa kaming lahat ng mga nakakatanda. Gawin mo ring inspirasyon ng tunay na ng pananampalataya ang mga ama ng tahanan, Panginoon Diyos. Kaya Ama, dalangin ko sa lahat ng mga anak mo na naghahanap ng buhay na kasaganaan, ng buhay na may puno ng kapayapaan, ng buhay na may kagalingan, Panginoon, sa kanilang mga karamdaman. Panginoon Diyos, sila ay umaasa sa iyong kapangyarihan. Sila ay umaasa sa iyong biyaya, O Diyos. Kaya ngayon, Panginoon Diyos, gawin mo po nawa ang mga bagay na kanilang inaasam sa buhay na maganap, Panginoon Diyos, hindi po bukas, hindi mamaya, hindi sa makalawa, kundi ngayon, Panginoon, iparanas mo ang bunga ng kanilang pananampalataya. Kagalingan man ito, trabaho man, Panginoon Diyos, kapayapaan man, kaayusan man ng relasyon, Ama, iparanas mo po sa bawat isa sa kanila. Punuin mo ng kagalakan ang iyong mga anak sa oras na ito, O Diyos. Lalabas sila, Panginoon Diyos, ng punong-puno ng kaliwanagan. Lalabas sila sa simbahan, Panginoon, dala-dala ang tunay na pag-asa na nagmumula kay Kristo Jesus. Hayaan mo po ang mga kabataan sa Living Faith, Panginoon Diyos, na ang kanilang pananampalataya ay umusbong, Panginoon Diyos, ng napakatatag. Sa kabila man ng mga dadanasan nilang problema, sila po'y patuloy na magiging matatag sa iyo. Palakasin mo po ang mga anak mo, Panginoon Diyos, sa oras na ito na nangihina, na makita nila ang tunay na pag-asa ay nasa sa iyo. Sa lahat na naghahanap ng kagalingan, Ama, buhos mo na po sa kanila ngayon, O Diyos. Hindi po bukas, kundi ngayon, Ama, dahil ang kagalingan ay binigay mo na po. Ang kagalingan ay dumating na po mula nang tinanggap po namin ang iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Lord, let there be always a victory upon the life of your children at Living Faith. Let there be always growth, O Lord God, in their faith. And Father, may you bless all your children right now, O Lord God. As we depart even our ways, Lord God, today, Lord, continually minister to us, Lord, as we sing your worship, Lord God, with the music ministry. As they step out for the church later, Lord God, I pray that you will lead them, Lord God, towards people, Lord God, who need hope. Pangunahan mo sila doon sa mga tao na naghahanap ng pag-asa. Pagpalain mo ang iyong mga anak, O Diyos, ng pag-ibig, ng pag-asa, ng katatagan, ng kagalakan, ng kapayapaan, ng kasaganaan, Panginoon Diyos, na nagmumula kay Kristo Jesus na aming pinapanampalatayanan, Panginoon Diyos. Lahat ng mga pinagpapala na anak ng Diyos, lahat ng umaasa kay Kristo Jesus, lahat ng pinapalago sa pananampalataya ni Kristo Jesus, lahat ng mga matatag na anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Hallelujah, Lord God. Let your power continue in our lives right now. Hallelujah, Jesus.